Tiglao po mga kabida, isa hong columnista, no? Wala na raw pondo ito hong mga senatorial bets po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. What? What the fuck? Ano? Kaya yung mga leaders daw ng mga senatorial bets po ng Alyansa ay hindi na ho raw nangangampanya. Nice. For them. Kasi stop na raw yung fundings. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi ko alam kung totoo po ba ito, ano? Pero ito, babasahin ko lang po. Ito ang post po mga kabida ni Rigoberto Tiglao sa kanyang Facebook account. Okay? Now, ito, umpisa po tayo dito. Ang dami pong post po niya, no? Sunod-sunod po ito mga kabida. Ano po? Posted one day ago. Ito po. BBM senatorial bets are panicking with donations from tycoons dwindling to a trickle. Okay? Kumonte na lang daw. BBM and Romualdez, no money na raw. As 70% of ayudas, etc. already released, but their ratings are still going down. No! God, please, no! 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 Ito na po yung problema po nila, no? Wala na raw pera. Okay, ito hong administrasyong ito. Ito pa po, one day ago pa rin, ano? Families of BBM senatorial candidates begging them to withdraw at naubos lang daw at maubos lang daw pera nila. Mismo yung pamilya daw ng mga kandidato po, ano, sa ilalim po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sumuko na po, ano, at sinabihan po yung kanilahong mga kandidato na mag-withdraw na, mag-withdraw na. Kasi ho, mauubos lang daw pera nila. Okay? Tapos wala hong nangyari po. Yung ratings sila patuloy pa rin bumagsak. Ano po? Ito pa po. Okay? This time, ang sabi po ni Rigoberto Tiglao, one day ago pa rin, BBM senatorial candidates, local leaders no longer campaigning or defecting to Duterte. Their funding daw has stopped. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Okay? Pinatigil na po. Okay? Ito pa. Trump inadvertently helping Duterte. Tycoons who had supported Marcos saying now they have to save their money and can't afford funding his candidates. Ito na po. Bumitiw na daw ito hong mga tycoons, itong mga negosyante po mga kabida. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Na nagbibigay ho ng pondo para ho sa kampanya ho ng mga senatorial bets po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Eto nga ho, post po ni Rigoberto Tiglao about kay Pacquiao. Pacquiao has cut his price for his Forbes Park home from 2 billion to 1 billion pesos. No takers, no campaign money now. Bakit siya tinatabi yung sabi? Yung nangihinaan ko. O paano na yan? Wala na ho silang maasahan daw mga kabida na pera mula sa administrasyon. Kasi ho, unang-una po, yung sponsors po ng fundings po nila, ito hong mga negosyante, parang nag-aalangan na daw mga kabida dito ho sa pagpondo ng kanilahong kampanya. Kasi ho, wala naman pong nangyayari, ano. Hindi natin alam kung ano yung rason, kung totoo po itong sinabi po ni Rigoberto Tiglao po mga kabida, na tumigil na po itong mga negosyanteng ito, ano? Okay? Ano kaya yung rason? Meron na kaya silang realization po? Ano?
ito hong mga negosyanteng ito? At sino-sino kaya ito hong mga negosyanteng ito, mga kabida, na sumusuporta dito ho sa mga kandidato ho ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Nakasense na kaya sila na medyo tagilit? Ang delikado ho dito, kung ito hong mga negosyanteng ito ay babaliktad po, mga kabida, instead na sila po ay sumuporta dun po sa mga kandidato ho ng administrasyon, baka po dun po sila susuporta, mga kabida, sa mga kandidato ho ng oposisyon, ito hong mga PDP Laban senatorial bets. Kasi alam naman po natin, mga kabida, ito hong PDP Laban senatorial bets ay unti-unti na pong umakyat. Okay? In fact, 4 na po sa kanila, mga kabida, ay nakapasok na po sa Magic 12. Okay? Tapos yung iba po, palapit na po sa Magic 12. Nako, eto na po yung sinasabi po nila, mga kabida, na magkaroon po ng twist. Okay? Before election day. Yun yung delikado. Pag dating ho ng election day po, mga kabida, iba na po yung... Kasi may mga service pa okay? Mayroon pong mga service pang darating po, mga kabida. At baka po, pagdating ho sa mga service na yan, babaliktad na po yung senaryo po, mga kabida. Yun yung napakalungkot at napakasakit po, sa part po ng administrasyon. Okay? Kung totoo po itong sinabi po ni Rigoberto Tiglao po, mga kabida, na tumigil na itong mga sponsors po ng administrasyon, para ho magbigay po ng fundings. Mantakin nyo, mas minabuti po nilang isave na lang yung pera kaysa ibigay po, okay, para ho sa kampanya ng mga kandidato ho ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay. So, ang ibig sabihin yan, wala ho silang pag-asa po, Although kung titingnan po natin yung mga service po ngayon, andyan pa rin sila. Ilan po sa kanila po, nasa Magic 12 po, Pero baka po unti-unti itong mawala, Considering yung patron po nila, mga kabida, ito hong si Pangulong Marcos, unti-unti ring bumagsak yung kanya hong ratings, Both performance at saka ito hong trust ratings po, ng Pangulo. Okay, paano ikampanya yan ang Pangulo, mga kabida? Na mismo siya, bumaba yung kanya hong ratings. So, parang nangangampanya po siya doon sa kanya hong mga kandidato na walang kredibilidad, Parang ganun yung labas, di ba? Ikakampanya niya ito hong mga kandidato po niya, pero mismo siya, wala hong kredibilidad na nangampanya doon po sa kanya hong mga kandidato. O, paano yan siya i-reconcile po? O, yan po yung sinasabi po nilang unti-unti na raw na bumaliktad yung mga tao, yung sinasabi po nilang mga tumatanggap po ng ayuda, kasi sabi po nila, dami daw tao pag every time meron pong sorties daw sila, paano hindi dumami yung tao? May ayuda yan, So, ibig sabihin po, tinatanggap lang po nila yung ayuda at saka yung kanilang iboboto, pipiliin po ay iba. Hindi ho yung mga kandidato po ng administrasyon. Diba? Marunong na po itong mga botante po natin Hindi po ito katulad nung una na mangmang, di ba? Ngayon, meron na po silang alam. Alam na po nila kung sino yung mga kandidato na dapat po nilang iboto. Hindi ho dahil dala po ng administrasyon, mga kabida. Kung hindi, yung mga kandidato na sa palagay po nila, makakatulong po talaga, Hindi lang po sa kanila, kundi sa bansa po, mga kabida. So, ito na po, Titingnan na lang po natin ito, Kung ano po yung magiging diskarte po ng administrasyon dito, mga kabida, po. Kasi ho, nung una po, the vote is sinking, okay? The ship is sinking. Ngayon, ang tagline na raw, mga kabida, base po dun sa mga komento po, is the end is near. The end is near na raw, So, titingnan natin kung makayanan ba, ni PBBM ito hong pressure po ngayon
mga kabida. Kasi ho, kung tutuusin po mga kabida, wala pong ibang pwedeng sisihin po itong si Pangulong Marcos, dito ho sa pag-drop po ng kanyang trust ratings at saka performance ratings po mga kabida, kundi siya mismo, Ang Pangulo mismo Kasi hinayaan po niyang diktahan po siya, Hinayaan po niyang mangyari po ito. Okay? Plus, ito pa pong mga asungot po mga kabida sa kanyang paligid. Imbes na nakakatulong, okay, mas lalong tumindi yung damage po, Diba? So, dapat mag-isip-isip po itong Pangulo, itong kanyang team, kung paano ho makarecover dito ho sa dagok na ito. Kasi dagok po ito mga kabida, Mantakin nyo, pinakamababang trust rating so far, nakuha po ni PBBM. Isang quarter lang po, ng mga Pilipino, 1/4 of the Filipino people sa buong Pilipinas. Yun ang yung nagtitiwala po sa kanya. Samantalang 2/3, mga kabida, ayaw. Ay nako. Sana po magkaroon po ng realization po itong Marcos administration, mismo yung Pangulo po natin mga kabida. Dahil ho sa mga nangyayari po sa bansa, dapat na po sigurong mag-isip-isip. Okay? Kung ano talaga ang dapat direksyon na tatahakin po, Okay? So, yun lang po para po sa inyo. Ano po yung inyong opinion at pananaw po dito mga kabida, Dito ho sa sinabi po ni Rigoberto Tiglao na medyo nag-alangan na po yung mga sponsors po ng administrasyon, mga negosyante na nagbibigay ho ng pondo mga kabida para ho sa kampanya po ng mga kandidato ho ng administrasyon.